Isang magandang umaga mga kaibigan. Welcome po tayo dito sa ating palatuntunang balitang lumad. Ngayon po ay ika-26 sa buwan ng Oktubre 2013 at tayo ay nag-iimbita sa ating mga tagapakinig sa lahat ng probinsya ng Maguindanao. Ganun din sa Sultan Kudarat at sa bahagi ng Davao del Sur, Bukidnon, and of course, Zamboanga, Sibugay area. Dito sa ating palatuntunang balitang lumad, sa ating palatuntunang sa ating istasyon DXMY. Ito po ang inyong kaibigan, Professor Raydan Lacson, na makakasama po ninyo sa loob ng isang oras ng ating pagtatalakayan, pagbabahaginan ng mga updates, ng mga balita, at siyempre ng mga pagbati sa may mga gustong bumati. At sisikapin natin mamaya-maya ng konti na makasama ang ating Ma'am Avin Acuña Gulo na siya nating katandem dito sa ating programa. Well, anyway, mga kaibigan, samahan po ninyo ako sa loob ng isang oras ng ating pagtatalakayan anuman ang inyong mga ginagawa ngayon. Dahil ngayon ay araw na naman ng Sabado. Busy siguro ang mga misis. Ano ba ang pinagkakaabalahan ng mga misis dito sa Cotabato City, sa mga bayan at pati na sa mga barangay? Ano ba ang inyong updates ngayon? Ang ating tutukuyin ngayon mga kaibigan ay kung ano na ang mga nangyari nitong nakaraan 2 linggo. 2 linggo kasi nga last week ay wala tayo, no? Ang inyong lingkod at ang ating kasamang Ma'am Avin ay may mga konferensya na inatinan na dinaluhan. Kaya nagkasabay kaya nag-pass off muna tayo last week. Kaya eto ang ating anong mga updates natin sa nakalipas na 2 linggo dito sa ating pinagkakabalahan ng mga issue at concern ng mga indigenous peoples o ng mga lumad dito sa loob ng ARMM. Siyempre, bago yon ay pabalik-balik nating sinasabi mga kaibigan yung ating data para na rin sa kaalaman ng lahat na sa Mindanao ay merong 18 major societies o lipunan ng mga indigenous people. 4 rito o 3 rito ay nasa loob ng ARMM mainland. So sa 18 lumad na lipunan o indigenous peoples na lipunan sa Mindanao, 18 yan. Kasi kaya ko naman pinaulit-ulit yan mga kaibigan, mga kaabyanan, mga pagari, mga kapatid, mga kauturan, mga amigo, amiga, mga higala. Dahil madalas din dumadating sa atin yung tanong na, Sir, ilan ba talaga ang mga lumad sa Mindanao? Yung population count ng mga lumad sa Mindanao, yung actual ay puro approximate. Pero yung kanilang lipunan, yung society o ordinarily tinatawag nating tribes. Pero sociologically mas angkop yung salitang lipunan, lipunan ng Bangsamoro, lipunan ng mga non-Islamized at saka lipunan ng mga non-Islamized na natives ay yun ang ibig sabihin natin. Pero madalas sinasabi natin na tribes. Well, anyway, 18 ang lipunan ng mga indigenous people sa Mindanao. At sa 18 yan ay 3 ang nandito sa loob ng mainland ARMM. Okay? Pag sinabi kong mainland ARMM, ito yung 2 probinsya na bahagi ng ARMM nasa loob ng isla ng Mindanao. Ang ARMM na island provinces, dahil isla sila, ay yung probinsya ng Basilan, Sulu, and Tawi-Tawi. So we refer to that most often times sa media na island provinces ng ARM. Ito namang Lanao del Sur at Maguindanao ay yung mainland provinces ng ARM. Ayan magkaliwanagan tayo. So sinasabi natin kanina na sa 18 lumad o indigenous peoples na lipunan o na tribo sa Mindanao, 3 ang nasa loob ng ARMM mainland. Ibig sabihin, nasa probinsya ng Maguindanao and Lanao del Sur. Ano ito?
Ito yung lipunan ng Teduray, lipunan ng Lambangian, at lipunan ng Dulangan, Manobo. Hindi natin sinasabi na yan lang ang mga indigenous people sa loob ng ARM. Kasi meron namang iba na nabibilang sa ibang lipunan pero nandito na rin nanirahan sa ARM. Kagaya ng mga Higaunon, ng mga Talaandig, ng mga Agusanon, Manobo, pero hindi talaga dito ang kanilang ancestral territory. Kumbaga, ilan sa kanila ay natira dito. Pero itong Teduray, itong Lambangian at Dulangan Manobo ay dito talaga sa loob ng mainland ARMM ang kanilang ancestral territory. Okay? Dito ang kanilang lupaing ninuno. So, yan, ma-establish natin uli. Okay, mga kaibigan, alam natin ha, 18 ang lipunan ng mga indigenous peoples sa loob ng Mindanao at 3 dyan ay nasa loob ng mainland ARMM. Ilan na ngayon dito sa loob ng mainland ARMM ang mga katutubo nating mga kapatid, mga indigenous peoples society? Ilan na ang population nila? 122,914 individuals, no? 122,914 individuals sa loob ng mainland ARMM. Okay? At yan ay magandang informasyon na sa atin, kaya nga iniimbitahan natin ang ating yung mga ahensya ng gobyerno para sa kaalaman ng lahat. Ang mga ahensya ng gobyerno na may interest sa mga numero, pagtatala ng numero ng populasyon, ay pwede ho kayong humingi ng saktong data mula sa ating opisina dito sa IPDEV. Ang IPDEV ay isang proyekto para sa pagsusulong ng mga karapatan ng mga indigenous people sa loob ng ARMM. Ang implementer naman nito na organisasyon ay yung Institute for Autonomy and Governance, na ang opisina ay nandito sa front gate ng Notre Dame University sa UMEX Building, second floor ho ng UMEX Building, Notre Dame University, Cotabato City. So yung mga ahensya, mga nakikinig nating mga empleyado o kaya mga administrador ng mga ahensya ng pamahalaan sa level ng mga LGU, siguro ito yung local government units, yung kanilang Municipal Planning and Development Office o MPDO at yung mga coordinators nila, no? At siyempre yung mga LGU level na ahensya ng DOH o kaya etong DA, no? O kaya yung DAR o what, but most especially itong planning office, kasi ito yung ahensya o yung opisina na madalas ay nangangailangan ng mga saktong numero. So ina-anunsyo ho ng ating palatuntunang Balitang Lumad at sa pamamagitan din ng proyekto ng IPDEV na merong saktong data tayo dito sa opisina. You can connect to us doon sa address na ating naibigay dito sa second floor ng UMEX Building, Notre Dame University sa front gate, Cotabato City, or you can connect with us sa Facebook. Ang ating Facebook account ay IPDEV. I-friend nyo lang yan, i-like nyo yan para meron kayong direct access doon sa mga information nating na ibibigay. Ganon din dito sa website nitong ating Institute for Autonomy and Governance, yung ating organization na implementer ng IPDEV, ay www.iag.ph.org. Ulitin ko www.iag.ph.org. Pag nabuksan niyo yung website na yan, meron kayong 3 column na makakaharap dyan. At yung rightmost, yung sa pinakakanan na column, yun yung column para sa IPDEV. Click nyo yun, andyan hanapin nyo yung mga gusto nyo makita, mga information, number ba, o mga statements ba, o kahit itong recording nitong ating programa natin, Balitang Lumad, yung mga nakaraang mga episodes, yung broadcast episode natin, pwede nyo pong balikan doon.
at mapakinggan muli yung ating broadcast, lalong-lalo na doon sa mga nagre-research, doon sa mga nagsusulat, o kaya doon sa mga ahensya din ng gobyerno na may mga presentation sa mga conferences, o kaya sa mga seminars, pwede nyo access yung ating data. Kung gusto niyo namang mas formal, no? Lalo na doon sa mga researchers na sa inyong isusulat ay meron kayong gustong quotation o citation sa inyong isusulat, you just go to the Office of IPDev dahil may mga formas naman doon na pipilmahan kayo bago maibigay sa inyo yung mga data, saktong data na inyong kailangan in hard copy or e-copy form. Ayan po, ha, mga kaibigan, bilang balita. Doon naman sa ating mga kababayan at mga taga-subaybay sa mga community, sa mga villages, sa mga barangay na walang internet connections, no? Walang access para sa internet. Ang nandun ay cellphone. Actually, pwede ho ninyong ma-record itong mga itong ating mga broadcast sa pamamagitan ng inyong transistor radios. Record ninyo sa cellphone at paulit-ulit na i-play sa inyo, paandarin muli para sa inyong mga kababayan, sa inyong mga kapitbahay o kaya sa inyong mga kasambahay upang matutunan ninyo malaman ninyo yung mga impormasyon na binibigay natin, ha, kagaya ng mga numero kanina na binanggit ko po sa inyo mga kaibigan ay isang mahalagang impormasyon dahil sakto na yon, ano? Sinasabi natin kanina, 18 ang indigenous peoples sa Mindanao, yung lipunan ng indigenous people sa Mindanao, at 3 dyan ay nasa loob ng mainland ARMM. Ano-ano yon? Yun, banggit natin, no? Ilan yon? Ito ay mga mahahalagang impormasyon. Lalo na yung mga teachers na nakikinig dyan, mga teachers natin sa barangay. Magandang impormasyon ito mga ma'am, mga sir, bilang dagdag kaalaman na rin sa ating mga bagong henerasyon. No? May alam sila sa mga facts and figures sa Mindanao. Okay po, so yan ang ating mga paunang information at mga mga instructions na ating ma-share dito sa inyo sa ating palatuntunang balitang lumad na siyang ngangasiwaan ng proyektong IPDev at iniimplementa ng Institute for Autonomy and Governance na sinusuportahan naman kasama ang DevCon, yung Development Consultants na organisasyon, ano? IAG, Institute for Autonomy and Governance, at saka itong DevCon ay tandem sa pag-implementa nitong proyektong IPDev at sinusuportahan nito ng European Union. Ang layunin ay upang maisulong ang karapatan at kaunlaran ng mga lumad sa loob ng ARMM bilang tulong o pagbabahagi ng kanyang tulong sa pagpapatatag ng usapang pangkapayapaan dito sa Mindanao. Ang ating oras, mga kaibigan, ay saktong ganap na pong 20 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Yung ating mga sinisikap na makontak dito sa ating palatuntunan ay out of reach. Minsan medyo nahihirapan tayong ma-reach ang ating mga gustong makausap. Gawa na rin ng siyempre maraming mga valid na mga dahilan. Malayo o walang signal o kaya ay sira ang signal o hindi maganda ang signal as of the moment. Gayunpaman, tayo ay magpapatuloy mga kaibigan sa ating mga pag-uusap. Hawak ko po dito ngayon mga kaibigan, para sa atin ding mga kababayan ng mga lumad, ang isang pastoral letter. Ito ay pastoral letter, ibig sabihin liham ng isang pinuno ng simbahang Katoliko para sa okasyon ng pagdiriwang ng mga linggo ng indigenous people o ng mga katutubo, linggo ng mga katutubo. Actually, nakaraan na ito no? Kaya lang, hindi nga natin dumating ito sa atin, ang sulat na ito ay nitong huli lang.
Kaya basahin pa rin natin, although ang okasyon ay lumipas na, pero yung kanyang nilalaman ay angkop na angkop pa rin sa ating mga pinagkakabalahanan ngayon. Kaya para sa mga lumad, sa mga indigenous peoples na naaabot nitong broadcast na ito ng Balitang Lumad, basahin ko po sa inyo ang liham ng suporta ni Bishop ng Marbel, Bishop Dinwaldo Gutierrez, para sa mga lumad sa buong Central Mindanao. Kasama na ang ating indigenous peoples na 3 lipunan dito sa loob ng mainland ARMM. English nga lang ito mga kaibigan, pero sikapin nating mahimay-himay ito sa lengguwahe na ating maintindihan mamaya. So let me read it. My dear people of God, October 13, 2013 is the Indigenous People Sunday. This year's theme, Evangelization and Inculturation. The Diocese of Marbel is the home of indigenous cultural communities. They are the people who inhabited this Cotabato region with unique cultural tradition and value system. They are our brothers and sisters. They are the Blaan, the Tiboli, Tagakaulo, Ubo, Manobo, and let me add, the Tedorais, the Lambangian, and the Dulangan Manobo. As we celebrate this year of faith, a mission that Christ entrusted to the Church, the Plenary Council of the Philippines reminds us that this is evangelization, the proclamation above all of salvation from sin, the liberation from everything oppressive to man, the development of man in all his dimensions, personal and communitarian, and ultimately the renewal of society on all its strata through the interplay of the gospel truths and man's concrete total life. This is our task, this is our mission. Such noble task is entrusted to us. The Council further summons us that our indigenous peoples are among those who should receive our special concern because as the greater majority of our Filipino society strives to become genuinely sovereign economically and politically, the indigenous peoples are losing their freedom and self-determination. In the island of Mindanao, we support the collective wisdom articulated in the statement of ECIP Mindanao Assembly last July 2013 gathering and their resolution and recommendation. Number 1. Support for the passage of the Alternative Mineral Management Bill to replace the Mining Act of 1995. Number 2. Due and faithful implementation of free, prior, and informed consent or FPIC with the IP communities with any development project that will affect their ancestral lands. Number 3. Due respect and careful study of the IP educational system, their school of living tradition, to give due credit to their cultural practices, knowledge system, and spirituality. Participation of the IP leaders in local governance and active involvement in the decision-making process as true representative of their clans and tribes. To seriously resolve conflicting issues, especially with the overlapping tenurial instrument affecting the IP communities issued by the different government agencies involved, like DENR, DAR, NCIP, and Land Registration Authority or LRA. The respect of the dignity and rights of the IP in their ancestral home, especially in cases involving mining, plantation, and other related activities, that their rights must be respected and upheld. Having this in mind, may we continue to pray for peace in the island of Mindanao. May Mary, our hope and mother of the faithful, guide us, protecting and promoting the dignity of the IP brothers and sisters. Signed, Dinwaldo Gutierrez, D.D., Bishop of Marbel, Coronadal City, on the 30th day of September 2013. So yan po mga kaibigan, ang liham na binasa ng inyong lingkod ng isang leader ng simbahang Katoliko bilang suporta pa sa pagsusulong
sa kaunlaran at proteksyon ng mga karapatan ng lumad o indigenous peoples dito sa Mindanao o in particular sa Central Mindanao kasama ng ating mga indigenous peoples dito sa mainland ARMM. Ano po? At maraming gusto nating malaman ito ng ating mga community na lumad, ano? Lalong-lalo na dito sa loob ng ARMM na yung mga nababanggit natin na papag-usapan o nailalahad sa inyong mga pag-uusap. Ano ba yon? Yung mga pag-uusap nila Timoy Alim Bandara, may Rendao, sila Timoy Sani Bello, sila Timoy Santing Unsad, at yung iba pa nating mga nadidinig na nagsasalita tungkol sa kaunlaran ng mga lumad, sina Timoy Melanio Ulama, sila Archie Buaya, sina Timoy Letesio Datuwata, sila Jude Hover, sino pa itong mga nalas nating nadinig, Timoy Johnny Mokodef, sila Ludes, sila John Kuyong, dyan sa LDCI at marami pang organisasyon, and of course, Commissioner Froilin Mendoza at yung mga kababaihang lumad, yung mga nababanggit natin ay kumbaga gusto nating sabihin nadinig nating sulat na yung palang mga concerns na napag-usapan natin dito sa loob tungkol sa mga lumad, panumunlad ng mga lumad ay nagiging concern din ng mga hindi lumad, no? Dito sa Central Mindanao. Kaya nga parang sa simpleng salita gusto nating sabihin, hindi pala tayo nag-iisa sa mga pag-aalala sa mga bagay na ito. Tungkol dito sa implementation ng free, prior, and informed consent o kaya itong pagpapatatag ng IP educational system, paano ba maisama ang mga kaalaman, ang mga kultura, at mga magagandang kaugalian ng mga indigenous peoples dito sa impormasyon na inaituturo sa loob ng paaralan. Dahil kung hindi yon nagagawa, madalas ang alam lang natin ay kung ano yung naisulat lang sa libro, pero may ibang mga katotohanan na hindi naisulat sa libro kaya hindi natin alam at hindi na rin natin napapahalagahan. Kaya yan, yung mga bagay na yan ay hindi lang concern ng mga lumad, kundi ng malakihang mga lipunan din sa labas ng lipunan ng lumad. Ano pa ito? Yung pagpapaayos daw, pagsasaayos daw ng mga issue tungkol naman sa pagmamay-ari ng mga lupain. May mga conflict ang mga lupain. May mga na-marginalize dahil sa na-marginal sa ibig sabihin na sa isang tabi ng mga karapatan dahil sa pagsusulong ng mga malalaking grupo o malalaking interes. Maaring yan ay business, maaring yan ay politics. Dahil sa pagsusulong ng mga interes ay isang tabi ang karapatan ng mga maliliit. Yan ay concern ng mga lumad, no? At concern din, sinasabi nga dito sa sulat, ng hindi lang ng mga lumad, kundi ng mga lipunan sa labas din ng lumad. Kaya hindi tayo nag-iisa sa mga adhikain na ito. At higit sa lahat, sinasabi nga dito, recommendation number 4, yung participation o pakikilahok ng mga IP leaders sa local governance. Ano ito? Ito yun in the form of mandatory representative sa barangay council, sa municipal council, o city council, o sa provincial council, o sa regional council, yung mga ganyan. No? Itong mga kaibigan ay pinag-uusapan dyan sa mga forum ng mga indigenous peoples at kumbaga nakakadagdag ng lakas ng loob, no, na hindi lang pala indigenous peoples ang yan ay binibigyan ng halaga, pati na yung mga lipunan sa labas ng indigenous peoples na pinatunayan nitong pastoral letter ni Bishop Dinwaldo Gutierrez, no, sa Archdiocese ng Marbel. At siyempre, yung Archdiocese ng Cotabato ay kaisan nito sa ganitong mga adhikain.
So yan ho ang mga kuan, no, mga dagdag kaalaman sa atin. And then about more than a week ago, mga kaibigan, ay nagkaroon tayo ng mga pananaliksik kasi itong IPDev ay isang proyekto na nagsusulong para sa kaunlaran at karapatan ng mga indigenous people sa loob ng ARM. Kasama dyan yung ating pananaliksik sa mga tradisyonal na kaalaman ng ating mga indigenous peoples na hindi na mainstream, kumbaga hindi nalalaman ng malakihang lipunan. Hindi rin na ituturo sa eskwelahan, sa pagtuturo ng history, sa pagtuturo ng social studies, hindi yan na ituturo, ano? Marami ang mga bagay pa tayong mga dapat malaman, kaya mga teachers of all, ano, ating tinutukoy din yung mga guro na magkaroon ng dagdag na pagsisikap na malaman yung mga kaalaman lokal, local knowledge na hindi na isusulat sa mga libro na ating na procure o nakukuha sa mekanismo na nailalatag ng ating Department of Education. Ang mga nandun sa libro ay yung mga naisulat lang ng mga tao na ang alam lang din nila ay yung kanilang kumbaga nakalakihang lipunan. Pero itong mga lipunan na lokal na meron ding mga lokal na kaalaman ay hindi na isasama doon. Kaya mga teachers, no, we take extra effort na alamin itong ating local knowledge para maging mayaman ang ating diskusyon sa loob ng classroom. Halimbawa, ang historia ni Mamalu and Tabunaway. Yung mga Muslim teachers natin sa elementary at sa high school, alam ito, take time to enrich the discussion sa mga subject ninyo. Sa dagdag pagpapayaman sa discussion na naituturo o naisulat sa libro. Extend the discussion dito sa ating mga local history. Istorya ni Mamalo and Tabunaway na kung saan ay si Tabunaway ay siyang chieftain ancestor na naging Muslim at ang kanyang mga sakop ay naging Muslim na rin, sumunod sa pananampalatayang Islam, kaya tinitingala siya bilang ninuno ng mga Muslim. Okay, dito sa South Central Mindanao. At ang kanyang kapatid na si Mamalu naman ay nanatiling hindi naging Muslim, nanatili sa kanyang katutubong pananampalataya at ang kanyang mga sakop. Sila naman ang tinitingalang ninuno nitong mga nanatiling indigenous people sa kanilang indigenous traditions. Okay? So, ang dalawang magkapatid na ito ay nagkaroon ng kasunduan, peace pact, na dahil magkaiba na ang kanilang pamamaraan sa pamumuhay, bagamat sila ay magkapatid, ay magkaroon sila ng kasunduan na iba ang pananampalataya ni Tabunaway at ang kanyang mga tauhan, iba ang kay Mamalu, pero igagalang nila ang karapatan ng bawat isa at patuloy na susuportahan ng bawat isa dahil sila ay magkapatid. No? Yan lang ang sinasabi ko dito mga kaibigan, medyo general summary itong history na ito, pero alam ko yung ating mga kapatid na mga guro na mga Magindanaons at ang mga kapatid natin na guro ng mga Teduray o Lambangian, Dulangan, Manobo ay mas alam ninyo ito. So isang imbitasyon na sana, no, i-take time natin na pagyamanin ang diskusyon sa loob ng classroom sa pamamagitan ng pagpapalawak ng kaalaman ng ating mga estudyante tungkol sa mga katotohanang tradisyonal na ito, dahil ito yung mas makakatulong doon sa pagpapanday natin ng kapayapaan, no? Dito sa ating lugar. Sabi nga war begins in the mind, so it should be peace should also be developed in the mind. Okay? At marami pang iba. Yan lang yung history ni Mamalu and Tabunaway. Ano pa mga dating mga kaalaman natin?
Yung more than a week ago, nagkaroon ng pananaliksik ang IPDEV. Tungkol naman dito sa mga tradisyonal na pamamaraan ng mga katutubong Teduray at Lambangian sa kanilang pagbabahaginan ng mga resources, no? Ng kanilang mga kinikita at kanilang mga ano ba ang resources sa Tagalog, yung kanilang mga ano ito, uh, napapag-ipunan o kaya na mga produkto. Ang pagbabahaginan ng mga ito sa pagitan ng mga Teduray at Lambangian at itong mga Magindanaon o mga Moro naman, ano? May mga pamamaraan na kanilang na-practice nung unang panahon ang mga ninuno nating mga Magindanaons at mga ninuno nating Teduray at Lambangian. Nung unang panahon ay meron silang pamamaraan ng pagbabahaginan ng kanilang yaman o kanilang ani sa isa't isa bago pa naging Pilipinas ang Pilipinas, ha? Bago pa nagkaroon ng bansang Pilipinas. At sabi nga ng mga Teduray, kahit nung bago pa nagkaroon ng Sultanate ng Maguindanao ang mga Moro, ay meron ng tradisyonal na pagbabahaginan at pagtitinginan ang mga lumad at mga Moro. Ang tawag nila dito ay sawit. Kaya mga kaibigan, sinisikap sana nating mapagyaman itong diskusyon na ito sa pamamagitan ng isang direct interview sa ating mga Team Y, ano? And maybe next week we can also interview one of our acknowledged Moro elder o Moro historian na makapagpaliwanag ano ba ibig sabihin ng sawit. Dahil ang initial na knowledge o kaalaman na dumating sa atin sa programang ito, Balitang Lumad, tungkol sa sawit ay ito yung tradisyonal na pamamaraan ng mga Magindanaon at mga Teduray at Lambangian ng pagbabahaginan ng produkto sa isa't isa kung saan daw umano ang mga Teduray at Lambangian at Dulangan Manobo na may produkto sa kanilang mga sakahin, sa bukirin man o sa mga hindi gaanong bukirin na bahagi ng kanilang tinitirhan, ang produkto nito ay dadalahin nila rito sa bahagi ng tinatawag natin ngayon. Sa ngayon, itong bahagi ng Tamuntaka o Tabiran o Datupiang hanggang Talitay, Datu din Sinswat na area upang ibahaginan ang kanilang mga kapatid na mga Maguindanao na naninirahan sa mga lugar na yan. Ano ba ang binibigay nila? Yung kanilang mga produktong palay o produktong mga gulay, mga prutas at kung ano-ano pa ang kanilang naaani doon sa kanilang mga village. Pagbalik, in return, pagkatapos ng usapan at pagkakumustahan sa isa't isa, pagbalik ay may dala na ang mga Teduray na binigay ng kanilang mga kapatid naman ng mga Magindanaon, mga dried fish o dried haluan at itong madalas ay asin at saka itong niyog, no? At kung merong available na fabric, pero madalas daw umano ay asin, dried fish, dried haluan, at saka etong niyog ang kanilang nadadala pabalik. So, kung titingnan natin, kung sundan lang natin yung libro, mga teachers na nandyan nakikinig, Moro man o kaya Lumad man o kaya mga Kristiyanong teachers man, inisip natin kung susundan lang natin yung libro, akala natin ay yung barter. But it is not barter kasi barter is really economic exchange, no? Trading talaga yung barter. Ito ay more than, no? Mas deeper, mas malalim kaysa barter kasi hindi naman ito yung binigay para bayaran, kundi ito ay traditional na practice na kung anong meron ka, ipapatikim ko sa iyo and vice versa. Yan yung sawit na traditional na
ano ito, na isabuhay sa pagitan ng mga lumad o indigenous peoples at itong mga Moro or Bangsamoro sa ngayon kung tawagin natin, no? At nandyan yan, isang katotohanan. Paano na ba ito naisasabuhay sa modernong panahon? Yun pa ang mga bagay na dapat maipaliwanag. Pero there is no denying to the fact na yung relasyon ng indigenous peoples at ng mga Moro ay malalim na malalim ang kanilang kaugnayan. Okay? So ano naman ang implication nito ngayon sa ating mga usapan? Yun yung mga bagay na dapat nating pag-iisipan, no? At ganun pa rin ba ang pag-intindi nila sa isa't isa? Ganun pa rin ba ang pag-intindi ng mga Teduray Lambangian sa sawit sa ngayon? Ganun pa rin ba ang pag-iintindi ng mga Moro tungkol sa traditional na sawit sa ngayong panahon? Yan yung mga bagay na dapat nating ma-evaluate at malaman, ano? Upang makapagbibigay linaw sa ating mga kaisipan upang tayo ay kumbaga kung ina-approach o kung sinisikap natin na magkaintindihan ng lahat dito sa Central Mindanao upang makamtan ang pangmatagalang kapayapaan, siguro ay simulan nga natin doon sa pagbabalik intindi sa mga ating mga nakagawian, upang mas lalo nating mabigyan ng tamang strategiya at disenyo ang kapayapaan na ating papandayin o pinapanday sa ngayong pagkakataon. Okay mga kaibigan, kayo po ay patuloy na nakikinig dito sa programang Balitang Lumad. Ito po ang inyong kaibigan Professor Raydan Lacson na kasama ninyo sa isang oras ng pagbibigay kaalaman tungkol naman dito sa mga realidad o mga katotohanan ng mga buhay at mga pinagkakabalahan ng ating mga kapatid na indigenous peoples dito sa loob ng ARMM. Sir Bong, magandang araw sa inyo dyan sa RH12. Manatiling mapayapa ang inyong araw. Ganon din dito sa ating mga tagapakinig sa gawin ng Midsayap. Ay itong mga nakarang araw, merong isang malakihang summit, pagtitipon ang indigenous peoples, pinangunahan ng Southern Christian College, no? Etong Mindanao People's Peace Movement or MPPM, diyan nila ginanap, at isang malakihang pagtitipon ito ng mga indigenous peoples. Para na rin sa kaalaman ng lahat, ito ay biennial, ang tawag dyan sa English ay biennial o kaya kada 2 taon ginaganap ang pagtitipon ng mga indigenous peoples sa buong Mindanao. At itong taon nga na ito ay ginanap the other day, 3 days ito, dito sa Southern Christian College sa Midsayap. Kaya binabati natin ang mga organizers nito, no? Dahil isa sila sa talagang masigasig na nagsusulong ng una ng mga karapatan at mga concerns at issues ng mga lumad, lalong-lalo na sa issue ng pagkilala sa identity ng mga lumad dito sa Mindanao upang hindi sila maisan sa isang tabi sa mga usapin, sa mga disenyo ng pamamahala dito sa Mindanao. Yan po ang Mindanao People's Peace Movement, ang kanilang ginaganap na IP Summit dito sa Midsayap. So binabati kayo ng programang Balitang Lumad. Ano po? And we expect by next week sa ating susunod na broadcast ay isa sa mga organizers ay ating makausap upang magkaroon tayo ng update. Ano na ba ang kanilang mga napag-usapan, napagkasunduan, at ano na yung mga recommendations. Ano po mga kaibigan? Okay, ang ating patuloy din tayo sa pagbibigay ng ating mga pagbati dito sa ating mga tagapakinig sa Datu Blas Sinswat. Dito ito sa Coastal, ano? Yung mga tagapakinig natin dyan. Patuloy kayong sana ay mapayapa ang inyong araw, ang inyong hanap buhay at ang inyong mga plano sa buhay ay unti-unting mga natutupad at nanatiling nasa malusog na pangangatawan.
binabati kayo ng palatuntunan ng programang Balitang Lumad. Ganon din dito sa ating mga tagapakinig sa pagsusulong ng karapatan at kaunlaran at pangangalaga ng kapakanan ng mga lumad dito sa ating rehiyon ARMM at ang mga katabing rehiyon nito, katabing mga lungsod at mga bayan. Pagsisikap na ang kapayapaan at kabutihan ay mangibabaw sa lahat ng ating pakikiharap sa isa't isa, hindi napapadala sa udyok ng damdamin. Dahil dito sa Central Mindanao, ang hangad ng lahat, kung pakinggan lang ng inyong lingkod, lahat ay gusto ng kapayapaan. Pagkakaisa, kapayapaan, kaunlaran, yan madalas ang sinasabi. Yun lang, nagkakaiba-iba tayo ng pamamaraan. Pero sana naman darating ang panahon, magkaisa na tayo ng pamamaraan. Sa mapayapang pamamaraan, yan po ang maibahagi natin. Mga kaibigan, kahapon din ay bilang balita sa lahat, nagkaroon din ng isang malakihang pagtitipon ng ating mga communities dito sa bayan ng Upi upang pag-usapan ng lipunan ng Teduray at Lambangian ang kanilang paghihimay-himay sa mga issue na napapaloob naman dito sa usapang pangkapayapaan at sa operation o kaya sa sa pagpapatakbo ng ahensya na nangangalaga sa kapakanan ng mga lumad dito sa loob ng ARMM. At paano ba magkaroon ng tamang collaboration o pagtutulungan ang ahensya ng gobyerno upang maisulong ang kanilang mandato sa pagpapangalaga sa kapakanan ng mga lumad sa loob ng ARMM. Ano ba ang tinutukoy natin dito mga kaibigan? Dito sa loob ng ARMM, ang ahensya na siyang humaharap sa kapakanan ng mga lumad sa loob ng ARMM ay itong Office of Southern Cultural Communities o kaya yung OSCC. Whereas bansang Pilipinas, ang ahensya na naatasan para tumutok sa kapakanan ng mga lumad sa buong Pilipinas ay itong NCIP, National Commission for the Indigenous People, NCIP. Bagamat dito sa ARMM, ang nakatutok dito ay yung OSCC, Office of Southern Cultural Communities. Ngayon, hinahanapan ng paraan ng gobyerno ng Autonomous Region o ARMM kung paano magkaroon ng malinaw at masiglang pagtutulungan ang OSCC at saka ang NCIP upang mapag-isa ang kanilang pagganap sa kanilang tungkulin na intindihin ang mga kapakanan ng lumad sa loob ng ARMM. Kaya yon ang mga pinag-uusapan mga kaibigan. Wala pa tayong direct updates gawa nung wala pa tayong makausap. Pero hopefully by next week, wag kayong bibitaw, asahan nyo yan. Next week, magkaroon tayo ng mga interviews, magkaroon tayo ng diretsong data tungkol sa mga pinag-uusapan. Bakit yun issue mga kaibigan? Gawa nung ang iba sa karamihan sa ating mga communities dito na indigenous people sa loob ng ARMM ay may mga konting kalituhan o alanganin kung paano ang mga pamamaraan ba na mailahad ang gusto o kaya ang hinaing o kaya kahit na rekomendasyon ng mga lumad. Saan ba? OSCC, NCIP, may batas ang NCIP na gusto nilang maimplementa rin dito para sa kapakanan ng mga communities ng lumad, pero ang OSCC ay nandyan din. So, ano ba ang uunahin? Alin ba? May mababypass ba kapag ito ay hindi inintindi ng isa or whatsoever? So, kumbaga sa operation, interagency operation, medyo nalilito yung ating mga communities. Kaya ayan, pinaplansa ng mabuti. Yan yung pinag-uusapan. And hopefully sana ay magkaroon ng collaboration, pagtutulungan itong dalawang ahensya upang naman ay maisaayos ang mga issues ng lumad sa
loob ng ARMM upang maging mas makakatulong sa pagsusulong at sa pagtataguyod ng Mindanao Peace Process. No? In that way, masasabi natin na merong direct participation ang mga lumad sa usaping pangkapayapaan. Hindi yung hanggang sa ngayon ay nalilito kung ano ba, alin, sino. No? Pero kung may isang direction ito, then mas sigurado ang kanilang gustong gawin para mapatatag at maitaguyod, masuportahan ang Mindanao Peace Process tungo sa successful fulfillment nung inaasahan nating mangyari sa Mindanao Peace Process. Okay mga kaibigan, so ayan yung mga pinagkakabalahanan ngayon, no? At sabi nga kanina tuloy-tuloy lang tayo, tutukan natin yon. Next week, hopefully, ay magkakaroon tayo ng mas substantive na pag-uusap at updates doon. 3 yon kaibigan. Updates mula doon sa malakihang summit na nangyari sa Midsayap. Yon ang naatinan ng ating Ma'am Abs. At hindi makakontak ngayon si Ma'am Abs. At siguro ay nasa summit pa, no? Hindi pa tapos. At magkakaroon ng updates tungkol doon, ano na ang pinag-usapan ng mga lumads, ano na ang kanilang mga rekomendasyon. At the same time, magkakaroon din tayo ng update mula sa ating mga pangunahing personalities na dumalo naman dito sa malakihang pagtitipon naman ng Lambangian, ng Dulangan Manobo at ng Teduray sa bayan ng Upi, upang pag-usapan naman itong tungkol sa kanilang mga issues dito sa peace process, lalong-lalo na patungkol sa operationalization ng government mandate about the concerns of the lumads dito sa loob ng ARMM. Yan, magkakaroon din tayo ng updates doon, ano? At syempre, mga kaibigan, pangatlo ay yung tungkol naman dito sa ating indigenous local knowledge na sinasabi ko kanina, may papaliwanag sa atin talaga ano ba ang ibig sabihin ng sawit o ng pagbabahaginan ng kanilang mga produkto sa pagitan ng Maguindanao at ng mga Teduray at Lambangian at Dulangan Manobo nung unang panahon bago pa naging Pilipinas ang Pilipinas at bago pa naitatag ang sultanato ng Maguindanao. Ito yung pinaka-tradisyonal, pinakaunang arrangement no sa pagitan ng mga communities dito sa lugar na ito na hindi pa tinatawag noon na Central Mindanao, hindi pa tinatawag na Cotabato, wala pa. Gusto rin natin siguro malaman ano kaya ang mga pangalan ng mga indigenous names nito noon. I'm sure alam ng mga maraming nakakaalam niyan, hindi nga lang na mainstream sa ating usapan, sa ating mga lecture sa classroom, sa ating history and social studies classes. So marami tayong aasahan mga kaibigan at tutok lang po kayo at sana nga ay pakakahawakan ninyo mga impormasyon na ating naibigay dahil ito ay dagdag na kaalaman na para sa lahat. Anuman ang inyong mga hanap buhay, anuman ang inyong mga profesyon, etong Balitang Lumad ay naging education, intercultural, peace education on air. At wala po na po tayong oras mga kaibigan. Time na po para mamamaalam sa isang oras nating nakalipas na pagtatalakayan at inaasahan ko po na nandyan kayo uli next week sa ganitong oras, ganitong himpilan, DXMY, sa ating palatuntunang Balitang Lumad upang may pagpatuloy natin ang ating pag-aaral tungkol dito sa katotohanan at mga concerns ng ating indigenous people sa loob ng ARMM. Sa ngalan ng IPDev at sa ngalan ng ating implementer IAG at ng ating support European Union, ito po ang inyong lingkod, Professor Raydan Lacson, nagsasabi ng isang magandang umaga at nag-iiwan ng mapayapang linggo para sa ating lahat.